purihin ng Panginoon. Welcome po sa gawain ng Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa online service natin. May mga kapatiran na hindi po naka-attend kasi yung iba ay mayroon pong flu, mayroong fever, may ubo yung iba at ayaw nilang makahawa, kaya ayaw nilang umattend muna, online sila ngayon. But praise the Lord, narito po tayo. Salamat at narito po kayo. Can we give God the praise? Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Again, Merry Christmas in advance to everyone. No, ang Pasko, ito yung pinakamasaya, pinakamagandang okasyon sa ating pong buhay sapagkat ito yung kaganapan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Yung ating pong pagkilala, pag-acknowledge na dumating ang Panginoong Hesukristo kaya mayroong Pasko. So today, meron po tayong series na tinatawag nating Covenant Christmas because we believe that Christmas is the fulfillment of the covenant promise of God. Kaya may Pasko dahil merong Diyos na nangako ayon sa kanyang tipan, ayon sa kanyang covenant, na merong ipapanganak na isang bata, ibibigay sa atin ng isang lalaki, na ang kanyang pangalan ay magiging kamangha-mangha, wonderful. He is the Counselor, the Everlasting Father, the Mighty God, the Prince of Peace. And the Bible says that the increase of His government will never end. So yung kanyang pamamahala, walang katapusan, at ang buhay kay Lord ay walang katapusan. Amen? Ito ay patuloy na paglago, pagganda ng buhay, pagangat ng buhay, pagkabuti ng buhay, sapagkat we believe that the Lord Jesus Christ, He is our Emmanuel, the God who is with us. And so today, I will preach on this subject, the message about God with us. Naniwala ba kayo na ang Diyos kasama natin? Amen? God with us. Ang Diyos ay kasama mo. Sa panahon ng kalungkutan, ang Diyos ay kasama mo para ikaw ay comfort. Sa panahon ng pagsubok, ang Diyos ay sumasa iyo upang ikaw ay kanyang alalayan, gabayan. Sa panahon ng tukso, siya yung naglalayo sa iyo mula doon sa kapahamakan. Siya ang Diyos na kasama natin. Siya ang Diyos na kailanman hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. Amen? Can we give Him the praise? God with us. Kasama natin ang Diyos. Sinabi sa aklat ni Mateo, kabanatang 1, talatang 23, ang ganito, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel. Napakagandang pangalan. Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Amen? Emmanuel, isa sa pangalan ng Panginoon na kasama natin ang Diyos. Ang Diyos, marami po siyang pangalan. Is Jehovah Jireh, the God who provides, no? Jehovah Nisi, siya yung Diyos na ating katagumpayan. Jehovah Shammah, siya yung Diyos na kasama natin, no? Nag-a-assist sa atin, no? At ang kanyang pangalan, ayon sa kapanganakan niya, ay Emmanuel. In English version, it says, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Sabihin natin, God with us. He is our Emmanuel, which means God with us. You see, the phrase God with us refers to the fulfillment of the covenant of God's promise that His presence, take note of this, His presence will be with us to ensure His partnership, His provision, and His protection for us as His children. No? Yung kanyang presensya ang nagbibigay ng katiyakan sa iyo na ikaw ay kanyang sasamahan, na ikaw ay kanyang tutulungan, aagapayan kanya, na ikaw ay kanyang iingatan sa lahat ng mga atake ng kaaway sa iyo. Because He is our Emmanuel, the God who is with us. The question today is this: what does God with us mean? Ano ba ibig sabihin na kasama natin ang Diyos?
Pastor, totoo ba nakasama natin ng Diyos? Kasama ba namin ng Diyos kapag ako ay nakakaranas ng matinding pagsubok? Kasama ko ba ang Diyos sa matinding kalungkutan ng aking buhay? Kasama ko ba ang Diyos kapag ako'y nasa bingit ng kamatayan? David said, sabi niya in Psalm 23, "Though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for God is with me." Yun ang kanyang sinabi, yung kanyang declaration, kasi sa lahat ng pagkakataon, kasama niya ang Diyos. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, ano man ang kinakaharap mo ngayon, ano man ang pagsubok mo ngayon, ano man ang mga nangyayari sa iyo ngayon, nais kong bigyan ka ng encouragement ngayong umaga na ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Siya ang Diyos na lagi nating kasama sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng pagkakataon. Kahit ano mangyari, siya ay kasama natin. So ano ibig sabihin na kasama natin ng Diyos? Una po, God with us means that God is in a covenant partnership with us. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga pinanganak siya yung fulfillment ng covenant ng Diyos Ama sa atin. Ipinanganak siya sa sabsaban ng isang virgin, no? Upang maipakilala sa atin na ang Diyos ay kasama natin. Na siya ang Diyos na nakikiisa sa atin. Ang Diyos na kasama natin, ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay nakipagtipan ng pakikisama o pakikiisa sa atin. Makikita natin sa ating text, na ang Diyos naging tao, ipinanganak siya. Balikan natin yung text natin, Matthew 1, verse 23, it says, "Behold, the virgin shall be with child. The virgin shall be with child and bear a son." You see, it says, the virgin shall be with child, meaning the vessel or the egg cell of that virgin woman, that blessed woman, shall have the DNA, the nature of God. Alam nyo, may mga ibang paniniwala na sinasabi nila na ang Diyos nakipagtalik sa tao. No, it's blasphemy. Sapagkat ang nature ng Diyos, ang DNA ng Diyos ay inilagay niya doon sa egg cell. The eternal Son of God, He became a man. The perfect Son of God. It says, bear a son. That son meaning huios in Greek, na ang ibig sabihin ay perfect Son of God. So, makikita mo na ipinagdalang tao ni Mama Mary, ni Mother Mary, si Jesus, but in reality, siya yung daladala ni Jesus. Siya yung hawak ng Diyos. And the Bible says, "They shall call His name Emmanuel," which is translated as God with us. Now, the word God in that verse is Elohim, na ang ibig sabihin, the true God, creator of all things. Makikita mo yung lumikha, siya yung nasa sinapupunan na ipinanganak. At tinawag na Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. He is the God, the true God, creator of all things and mighty in deeds. Kaya si Jesus, He is God. He is God with us. He is the creator. God. Mighty in deeds. In Greek, the word God is theos, which means the only true God, sovereign and supreme in authority. Wow. So yung God talagang siya yung makapangyarihan. Imagine na ang Diyos ay nagkatawang tao, ipinanganak siya, na dinala siya sinapupunan upang mailabas at maipaalam sa iyo na mayroong Diyos na maaari mong maging kasama. Maaari mo maging kapartner, maaari mo maging kaisa sa lahat ng problema mo, at siya ang tutulong at siya ang magpapatibay at magpapalakas ng iyong pananampalataya. You see, this God, the only true God, creator of all things, sovereign and supreme in all things, is with us. Galing. Ang makapangyarihang Diyos, ang may likha ng lahat ng bagay, ang pinakamataas sa lahat, supreme in all things, sovereign God is with us. Because of His covenant, God with us means that God is in a covenant partnership with us. He is Emmanuel, the God who is with us. His presence
Praise the Lord. His presence is with us. The Bible says, He is the covenant-keeping God. So yung Diyos na nakipagtipan, siya mismo yung naging covenant, siya mismo yung fulfillment ng covenant. At siya mismo yung nakipag-isa, nakisama sa atin. Now the word with in God with us, the phrase God with us, is a preposition o pang-ukol na ito po ay nag-i-indicates ng relationship. Ayan, ng covenant partnership between two persons. Kaya pagka sinabi ng Bible, God with us, yung word na with, ito ay isang pang-ukol, isang preposition na nagpapaliwanag ng isang relationship, ng isang ugnayan. Kapag sinabi ng Bible, God is with you, ibig sabihin, ang Diyos mismo, kasama mo, sumasa iyo, sinasamahan ka niya, kapartner mo. Bakit? Kasi ang lahat ng ginagawa at sinasabi ng Diyos ay nakabase sa kanyang covenant. Whatever God does, whatever God said, is based on His covenant. Kaya kapag ikaw ay naroroon sa kanyang covenant, no, kapartner mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya lalayuan. Amen? Hindi ka niya pababayaan. Purihin ang Panginoon. You see, God is with us. It means God is in a close relationship and covenant partnership with us. Remember si Abraham, na ang Diyos nakipagtipan sa kanya nung tinawag siya ng Panginoon. In Genesis chapter 12, tinawag siya. And of course, in Genesis chapter 15, tingnan natin, Genesis chapter 15 verse 1, just an example of partnership, of covenant partnership, that God is with Abraham, with our father Abraham. That God made a covenant with him, and God made or declare His word with him. Sabi rito, verse 1, after these things, the word of the Lord came to Abraham. Now, the word of the Lord, it is the covenant of the Lord. Tandaan natin, bawat salita ng Diyos, covenant niya yan. God will never ever violate or change or alter the words that comes from His mouth. Kaya nga yung word ni Lord, pagkain ito ng kaluluwa natin eh. And so, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, fear not. Kasi dumating si Abraham, nagkaroon siya ng pangamba, nagkaroon siya ng agam-agam. Bakit? Kasi umalis siya sa bayan niya eh. Umalis siya doon sa source of income niya eh. Umalis siya sa mga kababayan niya. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa lugar na kung saan pagpapalain kita. Dumating siya sa point na nagkaroon siya ng question sa kanyang isipan. Ang Diyos ba na tumawag sa akin? Ang Diyos ba na nagpatawad at nagligtas sa akin? Siya ba yung kasama ko? And the word of the Lord came to him, saying, fear not, Abraham. I am your shield, your abundant compensation. Praise the Lord. Your reward shall be exceedingly great. Wow. Kung ano sinabi ni Lord kay Abraham, the same thing na sinasabi niya sa iyo. Bakit? Kasi lahat ng pangako ni Lord kay Abraham, Galatians 3:29, kabilang tayo doon, sapagkat lahat ng nakipag-isa kay Jesucristo ay kabilang sa lahi ni Abraham and therefore beneficiary ng mga pangako ng Diyos. So kapag sinabi ng Diyos, yung sinabi ng Panginoon kay Abraham, fear not. The same thing din sinasabi sa iyo. Lalo na ngayon magpapasko, maraming gastusan, maraming mga pupuntahan. Ang iba, nababahala na. Ang laki na ng kuryente ko, ang laki na ng bayarin ko, ano yung panghanda namin? Nasabi siya ni Lord, katulad sinasabi kay Abraham, fear not. Huwag kang matakot. Kapag ang Diyos ang kapartner mo sa iyong buhay, kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi siya yung shield mo. Amen? Siya yung iyong compensation. Ibig sabihin, siya yung reward mo. Siya ang magpapala ng iyong buhay. Kaya napakaganda ng buhay na kasama mo ang Diyos, kapartner mo ang Diyos. Kapartner mo ang makapangyarihan sa lahat at ang makapangyarihan sa lahat, hindi kanya pababayaan. And true to His word, hindi pinabayaan ng Diyos si Abraham. Pagdating ng Genesis 24 verse 1, in the Amplified Bible, it says, now Abraham was old. Naging matanda na si Abraham. The Bible says, well advanced in age. And the Lord, the Bible says, had blessed Abraham in all things. Wow!
Pinagpala ng Diyos si Abraham sa lahat ng bagay. Spiritually, mentally, emotionally, blessed siya. Matured siya. Talagang yung emotion niya mataas. Yung kanyang emotional maturity mataas. At ang kanyang finances, ang yaman ni Abraham, siya ang naging pinakamayaman during his time. Why? Kasi kapartner niya ang Diyos. Amen? Dapat kapartner mo ang Diyos. Because He is with us. Kapartner mo siya sa iyong pag-aaral, kapartner mo ang Diyos sa iyong business, kapartner mo ang Diyos sa iyong pagtatrabaho, kapartner mo ang Diyos sa pagtataguyod ng iyong pamilya at hindi ka niya bibiguin, pagpapalain niya ang iyong buhay. Praise the Lord. God with us means God is in a covenant partnership with us. Pangalawa, God with us means that God is in a covenant provision with us. Pag sinabing kasama mo ang Diyos, meron kang covenant sa Diyos, meron kang covenant ng provision mula sa Kanya. That God will supply all your needs. That the Lord will provide for all your needs. Kaya nga si Abraham, sabi ng Bible, Genesis 24 verse 1, God blessed him in all things. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng area ng kanyang buhay, pinagpala siya ng Diyos, pinasagana siya ng Diyos, tinulungan siya ng Diyos, inangat siya ng Panginoon. Ang Diyos ang nag-provide sa lahat ng kanyang pangailangan. Parang pwedeng sabihin ng iba, Pastor, parang too good to be true . Totoo ba ng Diyos pagpapalain ka? Pagagandahin ng buhay mo, pasaganahin ng buhay mo? Totoo. Hindi siya too good to be true. He is true to His Word. And He is so good. Amen? Praise the Lord. So, God with us, pangalawa, means that God is in a covenant provision with us. Kasama natin ang Diyos, na ito'y nangangahulugan na ang Diyos ay nakipagtipan ng pagtugon sa ating pangailangan. God with us reveals His covenant provision and the certainty of His commitment to provide for our needs. Remember, the son of Abraham, si Isaac. Tingnan natin ang istorya ng buhay ni Isaac. Isaac was called the son of promise. Genesis 26, verse 23. Then he went up from there to Beersheba. Si Isaac umalis doon sa lugar na kung saan may pagtatalo. No? Nakikipagtalo si Abimelech sa kanya. Kaya umalis siya doon, pumunta siya doon sa Beersheba. Now, the word Beersheba, it means a well of oath. It was called a well of promise. A well of covenant. Yun. Kaya pag nakita mo ang Beersheba sa Bible, no, siya ay isang balon ng tipan. Balon ng kasunduan. Balon ng agreement. No? And the Bible says in verse 24, the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear. Take note of the word, do not fear. Because God said, I am. I am the God, the creator God, the Elohim, the Theos, the sovereign God, the supreme God, the Almighty God. Sabi niya kay Isaac, huwag kang matakot. Bakit? Kasi sa panahon na yon, nagkaroon ng pangamba ng takot si Isaac. Bakit? If you will read the background of these verses, Genesis chapter 26, lahat ng mga hinuhukay na balon ni Isaac, ng kanyang mga servants, kinukuha ni Abimelech. Kasi yun ang kanilang, sa panahon na kapag may tubig ka, para kami ginto. Kasi ang kabuhayan nila ay pag-aalaga ng mga hayop, ng mga tupa, ng mga kambing, ng mga baka. So, kailangan nila lagi ng tubig. So, hindi nakikipag-away si Isaac. Kasi tinuruan siya ng tatay niya ng pananampalataya sa Diyos. Kaya pagka inaagaw yung kanilang property, umaalis siya. At kaya siya pumunta sa Beersheba. But in this place, Beersheba, the God Almighty, the Elohim, the true God, appeared to him and said to him, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake.
Bakit? Kasi ang Diyos merong covenant kay Abraham. At yung covenant na yon ay naipasa kay Isaac. Agreement of partnership with God, of friendship with God, of relationship with God. Kaya, ang Diyos nag-appear kay Isaac at sinabi sa kanya, huwag kang matakot, huwag kang mabahala. The same word with us today. Minsan, natatakot ka, nangangamba ka. Paano na yung kabuhayan namin? Kikita ba kami? Paano na ngayon ang buhay kapag nawala ng hanap buhay? You see, meron kang Diyos. At ang Diyos, unang-una, kapartner natin. Pangalawa, ang Diyos, siya ay merong covenant of provision because He is our God who is with us. So, after the Lord appeared to Isaac, verse 25, it says, He built an altar in that place and called on the name of the Lord. Take note of the word Lord. Lord means the self-existent one. He is the Yahweh, the covenant-keeping God. And he pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. Naghukay siyang muli. At makikita natin sa verse 26, then the Bible says, Abimelech came to him. Si Abimelech pumunta sa kanya mula doon sa Gerar. No? Yung lugar ng Gerar ay parang gera yun eh. Mahilig sila sa alitan eh. With Ahuzat, na kanyang kapitan, one of his friends, and of course, Phicol, the commander of his army, na dala-dala niya yung kanyang batalyon papunta kay Isaac. And verse 27, and Isaac said to them, bakit ka pumunta sa akin? Hindi ba galit ka sa akin? Hindi ba nakikipag-away kayo sa amin? At pinaalis mo ako doon sa lugar na yon na kung saan ako ay naghukay ang aking mga servants? Verse 28, they said, take note of what they said. We have certainly seen that the Lord is with you. Wow. Nakatiyak kami. Totoong nakita namin na ang Panginoon ay sumasa iyo. Na ang Panginoon kasama mo. Na ang Diyos kasama mo. Kasi kahit na anong lugar na puntahan nila, na maghukay sila, meron laging tubig, laging may balon. Talagang ang Diyos nagpo-provide sa kanya. Bakit? Kasi God is with us. He is the God who provides. He has that covenant provision, not just for Abraham, but also for Isaac sa kanyang generation. Ganda nito, na may taong lalapit sa iyo at sasabihin niya, gusto kong maging kakampi mo. Gusto kong maging kapartner mo. Bakit? Kasi nakita ko ang Diyos sa buhay mo. Nakita ko yung pagpapala ng Diyos. Nakita ko yung kamay ng Diyos sa iyong buhay. Remember si Jabez? Jabez. Jabez ang buhay niya. Bakit? Kasi during the time na siya naging mahirap, he called on the name of the Lord. And he said, oh God, bless me indeed. Lay your hands upon me. Enlarge my boundaries. And keep me safe away from evil. And God granted what he requested. Why? Because God is with us. Siya ang Diyos na tumutugon, nagpo-provide sa pangailangan. Ang kamay ng Diyos na sa kanya. The same with Isaac. Mga kapatid, lahat ng mga taong sumampalataya sa Diyos, nagkaroon ng covenant sa Diyos, nagkaroon ng, ang covenant, mga kapatid, para maging mababaw lamang ang pagkaunawa natin, it is just relationship. Friendship with God. Yun ang covenant. Sa relationship, sa friendship, kung ano yung nakabubuti, yun ang gawin. Di ba, nais ng Diyos, pleasing sa kanyang mata, yung maging matuwid ang buhay mo? The more you obey the Lord, the more you are with Him, doing His will, then si Lord, madali lang i-release ang mga pagpapala. But the moment merong covenant violation, paglabag sa tipan, paglabag sa friendship, then pumapasok ang kaguluhan, pumapasok ang hindi magandang bagay. So, balikan natin yung verse natin. They said, we have certainly seen that the Lord is with you. So we said, let there now be an oath between us.
between you and us. Let us make a covenant with you. Nakipag-covenant sila kay Isaac. Bakit? Kasi si Isaac may covenant sa Diyos. Si Isaac mayroong relationship sa Diyos. Meron siyang friendship sa Diyos. And therefore, yung mga taong umaaway sa kanya, nakipagkaibigan din sa kanya. Remember the book of Proverbs? When a man's way pleases the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Kapag ang buhay mo nakalulugod sa Diyos, dahil meron kang covenant sa Diyos, kahit na yung kaaway mo, makikipagpayapa saya. Amen? Yun ang kagandahan ng covenant. Meron kang partnership kay Lord, meron kang provision kay Lord. Sabi nila, let us make a covenant with you, verse 29, that you will do us no harm since we have not touched you. Hindi ka gagawa ng masama sa amin dahil hindi ka naman namin ginawa ng masama. At nakipagpayapa kami sa iyo because you are now the blessed of the Lord. Nakita namin ang Diyos sa iyo, nakita namin pinagpala ka ng Panginoon. You see, God is true to His word. He is our Emmanuel. Totoo siya kay Abraham. Sa partnership, naging totoo siya sa anak ni Abraham, na si Isaac, pinagpala niya. That is why, the same with us, whatever happens, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, huwag kang matakot. Bakit? Ano ba sinasabi ng Diyos sa atin? Isaiah 41, verse 10. Can we read that? Basahin natin na malakas. Lahat tayo, sama-sama together. Ready? Go! Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Can we give God the praise? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sa panahon na ito na meron pong maraming bayarin, maraming gastusan. Of course, si Jesus, kaya nga yung name ni Jesus, tagapagligtas. Jesus means Savior. Nawa hindi lamang siya maging Savior natin ng ating kaluluwa, ng ating katawan, maging Savior din siya ng ating pong mga gastusin. Iligtas ka sa mga malaking gastusan ngayong Pasko. Amen? But huwag kang matakot because the Lord is saying to you, fear not. Huwag kang matakot. Sabi ni Lord, I am with you. When God said, I am with you, talagang siya ay sa'yo. Kasama mo siya because He is Emmanuel, God with us. I am your God. He said, I will strengthen you, palalakasin kita. Sabi ni Lord, palalakasin ka niya, tutulungan ka niya, hahawakan niya ang iyong kamay ng kanyang matuwid na kamay. Hayaan mo nga matuwid na kamay ng Diyos ang siyang umawak sa iyo. At ikaw ay kanyang aalalayan. In the Amplified Bible, it says, ganda ng Amplified, it says, do not fear. Do not fear anything. Huwag mong katakutan ng lahat ng bagay. For God said, I am with you. Do not be afraid. Huwag kang matakot. I am your God. I will strengthen you. Be assured. I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand, a hand of justice, of power, of victory, of salvation. Amen? Can we give God the praise? Siya ang hahawak sa iyo sapagkat siya'y sumasaya. Kasama mo siya. Meron siyang covenant sa iyo. Hindi ka niya iwanan. Hahawakan ka niya at bibigyan ka niya ng katarungan, ng kapangyarihan, ng katagumpayan, at ng kaligtasan. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema. Kaya ako pagka dumating ang pagsubok, dumating ang problema, yes, tao tayo minsan nangangamba, nag-aalala. Pero the moment na lumapit ka na sa Kanya, lumuhod ka na, then you will be assured that God will help you. He will strengthen you, He will guide you, and He will bless your life. So God with us means God is in a covenant partnership with us. Second, God with us means that God is in a covenant provision with us. And third, God with us means that God is in a covenant
protection with us. Wow. Pag sinabing kasama natin ng Diyos, ito'y nangangahulugan na ang Diyos ay nakipagtipan. Meron siyang covenant ng pag-iingat ng iyong buhay. Hawakan niya ang iyong buhay. Hindi niya hayaan ang iyong buhay mapahamak. Pastor, paano si Job? Hinayaan ni Lord ang kaaway na saktan si Job. Pero sabi ni Lord kay Satan, maaari mo lang madampian siya, pero hindi mo maaaring kunin ang kanyang buhay. The same with us. God will protect your life. God will keep you safe. Why? Because of His covenant protection. Because He is God with us. Remember Jacob, the son of Abraham, the son of Isaac? God's covenant with Abraham was fulfilled kay Isaac, and of course, tingnan natin si Jacob. Bakit natin sila tinitingnan? Kasi sila yung ating ancestors in the faith. Yung ginawa ng Panginoon sa kanila, the same thing din na gagawin ng Diyos sa iyo. The same thing din, nasasamahan ka ng Diyos, magpuprovide ang Diyos sa iyo, at iingatan ka ng Panginoon. Genesis chapter 28, verse 10. Umalis si Jacob sa Beersheba. Umalis siya sa Beersheba, sa well of oath, well of promise, well of covenant. Pumunta siya sa Haran. Haran is a mountainous place, mataas na lugar. Dumating siya sa isang lugar, verse 11, doon sa mataas na lugar na yon, nagpalipas na magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw, kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na yon, dahil wala siyang makuhang unan, at ginawa niyang unan yung bato na higa roon upang matulog. Verse 12, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo'y maabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Verse 13, at ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahigaan mo ay bibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog. At ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan mo at ng iyong binhi. Verse 15, alamin mo na ako'y kasama mo, iingatan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Tandaan niyo po ang salita ng Panginoon, ang kininyong pangako ng Diyos. Whenever I read the Bible, whenever I study the Bible, I keep on three things. The promise of God, the prophecies, and the principles. Sabi ng Panginoon, because He is God with us, He is our Emmanuel, ako'y kasama mo. Iingatan kita, sabi ng Panginoon, saan ka man pumunta. Ibabalik kita sa lupain na kung saan ikaw ay nagmula, hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang pangako ko sa iyo. Ano yung mga pangako ng Diyos sa iyo na pinangahawakan mo? Magkakaroon ito ng kaganapan sa iyo sapagkat hindi ka iwanan ng Panginoon hanggat hindi niya nagagawa ang kanyang pangako sa iyo. Amen? Can you claim it? I claim it. I believe it. Verse 16, nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko yun nalalaman. Ang Panginoon ay nasa lugar na ito. Hindi ko nalalaman. Tingnan natin yung sa New Living Translation, sa English Translation. Verse 15, sabi niyan, God said, I am with you. I will protect you wherever you go. One day, I will bring you back to this land. I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. I will never leave you. Hanggat hindi ko nagagawa sa iyo,
hanggat hindi nangyayari sa iyo ang mga pinangako ko sa iyo. In verse 16, then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I wasn't even aware of it. Alam niyo, may mga pagkakataon, kasama mo ang Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Kasama mo siya. Kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. He is with us. Because we are the temple of the Holy Spirit. He is in us. He is with us. He is with you wherever you go. Kasama mo siya. But most of the time, we are not aware of His presence. Kaya minsan, ang iba, madaling give up. Madaling sumuko. Pagkatapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kahit ano mangyari, huwag kang susuko. Huwag kang bibigay sa tukso. Amen? Sapagat ang Diyos ay sumasayo. Ang Diyos kasama mo. Ipagtatanggol ka niya. Iingatan ka niya. And you should be aware of His presence. You should be aware of His presence. Be mindful of His presence. Be mindful, be aware of His covenant with you. Because He is the covenant-keeping God. He is our Yahweh, the covenant-keeping God. And whatever God does and said, it is based on His covenant, based on His word. And we must remain in His word, in His covenant, and we must be obedient to Him. We need to be aware of God's presence. Maging aware po tayo na hindi ka pabayaan ng Panginoon. God is with you. Actually, ang God with us, Emmanuel, God with us, ang background niyan, Isaiah 7, verse 14, that God, na ito yung pagkakataon na binigay siya ng tanda. Bibigyan kita ng tanda, o Haring Ahaz, sabi sa kanya, na ang Diyos ay kasama nyo, na kayo'y magtatagumpay, na kayo'y iingatan. And in Isaiah chapter 8, tingnan natin, verse 9, kaya nga meron sila ritong declaration, Isaiah 8, verse 9 to 10. Sabi nila, in the Tagalog Contemporary Bible, sabi nila, kayo mga bansa, kahit na magsama-sama kayo, magkakawatak pa rin kayo. Makinig kayong mga nasa malayo, kahit na maghanda pa kayo sa pakikipagdigma, matatalo pa rin kayo. Until today, kahit na magsama-sama maraming bansa, kahit na mga nasa malayong bansa, makikipagdigma sa Israel, matatalo sila. Bakit? Verse 10, ano man ang binabalak nyo laban sa amin, hindi magtatagumpay. Ang pangako ng Diyos sa Israel, ang pangako niya kay Abraham, Isaac, and Jacob, ay pangako niya sa iyo. Kahit na sinong umaway sa iyo, kahit na sinong manlait at manggipit sa iyo, mangbuli sa iyo, mang-abuso sa iyo, hindi sila magtatagumpay. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Kanta niya sa wikang Ingles, mga kapatid. Sabi sa verse 9, raise the war cry, you nations, and be shattered. Magigiba kayo, sabi niya. All you distant land, prepare for battle and be shattered. Magigiba kayo. Matatalo kayo. Verse 10, devise your strategy, but it will not be thwarted. Hindi ito magtatagumpay. Propose your plan, but it will not stand. For God is with us. Amen? Kahit na sino magplano ng masama sa iyo, umatake sa iyo, gumawa ng hindi maganda sa iyo, hindi magtatagumpay. Bakit? Kasi ang shield mo, ang protection mo ay ang Panginoon na mayroong covenant sa iyo na nagsasabi, kasama mo ako, ipagtatanggol kita, ang laban mo ay laban ko. Ganon si Lord. Ganon ang Panginoon. Yung laban natin, laban niya yan. And we need to fight the good fight of faith. Makipaglaban tayo na mabuti yung pakikipaglaban ng pananampalataya because God is with us. So therefore, God with us, it means that God is in a covenant partnership with us. Amen? God with us, it means God is in a covenant provision with us. God with us, it means God is in a covenant protection with us. Iingatan ka niya. Sasamahan ka niya. Walang sandata na inanyuan laban sa iyo ang magtatagumpay.
Ito ang mana ng mga naglilingkod sa Diyos. We are the servants of God. We are the children of God. And in order for us to be always protected, we have the provision to remain in partnership with Him. Ang kailangan lang natin, sumunod sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang sinasabi. Let us remain in obedience to the words of His covenant. In conclusion, Jesus said, our Emmanuel said, the God who is with us said in Matthew 28, verse 19, sabi niya, go therefore, make disciples of all the nations. Humayo kayo. This Christmas, hayaan mong makita ng mga tao na ang Diyos kasama mo. Na makipagtipan din sila, makipag-covenant sila sa Panginoon dahil nakita nila ang Diyos sa iyo. Make disciples. Ibig sabihin, make followers of Jesus Christ. Help the people to learn of Him, to believe in Him, and obey His words. People will learn of Him, believe in Him, obey His words, pag nakita ka niya. Pagka ang Emmanuel, God with us, is truly at work in you. Makita nila yung partnership mo kay Lord. Makita nila yung provision ni Lord sa'yo na talagang ikaw, binless ka ng Panginoon. Makita nila sa'yo yung pag-iingat ng Panginoon. Then people will learn of Him, believe in Him, and obey His words pag nakita tayo. And Jesus said, our Emmanuel said, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Verse 20 says, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always. Remaining with you perpetually. Lagi akong nasa iyo, regardless of circumstance and on every occasion. Regardless of the situation, Jesus said, our Emmanuel said, I am always with you, even to the end of the age. He is our Emmanuel, the God who is with us. So let us remain in obedience to His words. Let us remain in faithfulness to Him. Huwag tayong aalis sa Kanyang salita. Every time, let the word of the Lord teach us, correct us, rebuke us, and train us in righteousness, so that we, the man and woman of God, men and women of covenant, will be thoroughly equipped for every good works, for His glory, for His honor, and for His pleasure. Amen? Let us pray. Lord, thank you so much because you are our Yahweh, the covenant-keeping God, the God who is with us. You are our Emmanuel. You will be with us whatever happens. You will be with us. You are with us in every circumstances, in every occasions. You are with us. You are true to your words, O Lord, that you are our God, the God who is with us, that you will be always with us, even to the end of the age. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Habang ang mga ulo'y nakayuko, makamatay nakapikit, I just wanted to give this opportunity. No? Na gusto kong ibigay pagkakataon nito doon sa hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon o personal covenant kay Lord. Wala pa si Jesus sa iyong puso. The Bible says, He is our Emmanuel, God with us. He will be with you kapag siya ang nagahari sa iyong puso. Kung tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, praise the Lord for that. Keep on believing, keep on serving, keep on
Telling others about Jesus. Pero kung wala pa si Jesus sa'yo, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Tanggapin mo si Emmanuel, the God who is with you, the God who is with us, as your Lord and Savior. Kung nais mo yan, sa iyong kinaupuan, isang simple prayer, sabihin mo lang. Sabihin mo lang sa Kanya, Panginoong Jesus, maghari ka sa aking puso. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Baguhin mo ang aking buhay. Ituwid mo ang aking kaisipan, ang aking puso. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na maglingkod sa iyo at maintindihan ng Biblia na kinapapalooban ng iyong tipan, ng iyong mga pangako sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Lord, thank you so much for these people who prayed that prayer. And I pray that the precious Holy Spirit will touch them. In Jesus' name.